Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin at eto nga po. Pumutok sa galit barko ng Pilipinas at China nagsalpukan sa WPS Robin Padilla. Senator Mig Zubiri napunong na. Yan mga ka-review natin, patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. Ang balitang ito ay mula po kay News Files. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po, News Files mga ka-review natin. Alright, ito na nga, sama-sama sabay-sabay natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Yan nagkaputukan na. Grabe mga ka-review. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin, sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, matagal na pong 3 araw ang mga maiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. China hinarang at binangga ang barko ng Pilipinas. Ito na ba ang hudyat ng gera? Pilipinas laban sa China. Hindi pwedeng lagi na lang tayong inaapi. Kailangan nating lumaban. Yan ang ating pag-uusapan. Binangga ng barko ng China Coast Guard at Maritime Militia ang barko ng Pilipinas na nasa resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang bagong panghaharas ng China, kinundi na ng Pilipinas at iba pang kaalyadong bansa. Pero depensa ng China, legal daw ang kanilang pagharang. Hindi na ilang metro ang agwat, kundi nagkabanggaan na talaga ang dambuhalang barko ng China at ang unay sa May 2 ng Pilipinas na patungong Ayungin Shoal kaninang pasado alas 6 ng umaga ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea. Dahil sa delikado, irresponsable at illegal na aksyon ng China, pinahamak nito ang crew ng unay sa May 2. China has a disputable sovereignty over the Nansha Islands, including the Navy and its operational waters. We are proceeding according to our planned route. Request to stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Pati barko ng Philippine Coast Guard hinarang, pero imbis na Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia vessel ang bumangga sa kanila. Sa kabila nito, ayon sa NTF, tagumpay ang routine rotation ng resupply o RORO mission dahil nakapaghatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang isa pang vessel na unay sa May 1. Ayon sa International Advocacy Group na Sea Light, sa tagal na nilang nagmo-monitor sa West Philippine Sea, ngayon lang daw nila nakita itong banggaan sa dagat. Sabi ng China Coast Guard, legal, makatwiran at profesional ang paghaharang daw nila sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas na nagtatransport ng anilay illegal construction materials sa warship na nasa pinag-aagawang bahura sa South China Sea. Mga barko daw ng Pilipinas ang delikado at mapang-udyok na lumapit sa kanila na nauwi sa banggaan. Kaya ang mga barko ng Pilipinas daw ang sisihin, sagot ng National Task Force for the West Philippine Sea. Paglabag ito sa soberanya ng Pilipinas. So yan nga po yung sinasabi natin mga ka-review, na itong China is nasadya po talaga nilang harangan itong ating mga barko para mabangga ng ating mga barko din, di ba mga ka-review natin. Para yan na nga sinasabi nila, legal daw yung kanilang pagharang. Mga ka-review natin na pinapalabas nilang legal yung kanilang pagharang dito sa ating barko. Para kampihan po sila, ng kanilang internal na ba, ng kanilang mamamayan, di ba? Sabihin na, legal yung ginagawa natin dito.
Diba? Binabangga tayo at itong Pilipinas ang illegal na pumapasok at binabangga pa tayo. Diba? Nag-uudyok daw mga karibyo natin, no? Samantalang sila itong nangaharang mga karibyo natin. Diba? So yun na nga po sinasabi nung na posibleng pagmulan po yan ng away ng gera, no? Diyan sa West Philippine Sea, yung pagbangga, no? Kasi nga sinasadya ring harangan. Bakit nyo harangan yan? Hindi naman sa inyo yan, di ba mga karibyo natin? Kaya medyo delikado talaga itong ginagawa ng China mga karibyo natin kasi, di ba? Pagmumulan po ito ng gera pag hindi po ito napigilan, pag hindi po ito nila tinigilan, no? Na haharang sa ating mga barko. Kasi hindi sa lahat ng oras makakamaneuver yung ating mga barko para iwasan po, no? Itong kanilang mga hinaharang na barko. May mga pagkakataon na gaya nito na mababangga talaga mga karibyo natin, na which is sasabihin nilang binangga nyo kami, nako. Kaya gaganti kami sa inyo. Yan na. Diyan na po mga karibyo. Diyan po yan magsisimula. Ang gera. Sana wag naman po. Tigilan nyo ang ninyo. Mga kalokohan para mag-usap po kayo. At tama rin po si Senator Mig Zubiri. Mga karibyo natin. Palakpakan po natin. Sinasabi niya po kanina na kung magkakaroon talaga ng gera, mukhang 3 araw lang tatagal ang Pilipinas, no? Sa China. Hindi natin alam kung ilang araw tatagal ang China. Kung marami talagang marami silang, di ba, kagamitan. Sinasabi na nga ni Senator Mig Zubiri na konti lang yung ating gamit, no? Pero sana naman, di ba, nangako naman yung ating mga kaalyadong bansa na tutulong sila. Yun lang, dyan lang po tayo aasa sa ngayon, di ba mga karibyo natin? Sa United Nations, UNCLOS pati sa regulasyon ng iba't ibang internasyonal organisasyon at sa ating 2016 Arbitral Award, nagpahayag din ng suporta sa Pilipinas, ang Amerika, Canada at European Union at nanawagan sa China na sumunod sa international law, pero matigas ang ulo ng China at lagi na lang tayong hinaras. Papayag ba tayo na ganito na lang palagi? Kung magkakagera, kakayanin kaya nating talunin ang China? Isulat ang inyong reaksyon. Mayroon ng higit sa 500 operational nuclear warheads sa arsenal ng China. Ito ang lumalabas sa taunang ulat na inilabas ng Pentagon. Ayon sa Pentagon, inaasahang aabot ito sa 1,000 bago sumapit ang taong 2030. Bagamat ayon sa ulat, ang paglagong ito ay lumagpas sa projeksyon. Ang stockpile ng China ay maliit pa rin kumpara sa US at Russia. Sa pahayag ng isang US senior official, nakikita nila na patuloy ang pagpapalakas ng China para mapalawak ng nuclear forces. Samantala, idiniklara ni Chinese President Xi Jinping na plano nitong maglagay ng world-class military sa taong 2049. Hinangad ng Chinese President na gawing moderno ang sandatahang lakas nito simula ng maluklok sa kapangyarihan noong taong 2012. Gayunman, sinabi ni Xi Jinping na nananatiling nakatuon ang Beijing sa patakarang no force strike. Ang tanong ngayon, bakit nagpapalawak ang pwersa ng China? Plano ba nitong sakupin ang buong isla ng Pilipinas? At kung mangyayari yon, kayang-kayang ipagtanggol ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating bansa kapag nagkagera tayo sa China? Magkakaroon kaya tayo ng tsansa na manalo? Isulat ang inyong komento. We are seeing in the Ukraine and Russia conflict the use of these modern weapons. We want to also bring that capability to the Philippine Army. So even if we don't have the modern weapon systems yet in our country, it's important that at least we know how it looks like, we know how it works, and we know how to use them. Samantala, Robin Padilla, inula ng batikos
Ang tanong ngayon ng ating mga kababayan, saan nga ba ito kumakampi? Sa China o sa Pilipinas? I know earlier, one of our dear colleagues had this opinion about the use of our alliances. I have a contrary opinion, gentlemen and ladies. My contrary opinion is, let us use our friends and alliances to help strengthen, no, para palakasin ang ating claim dito sa exclusive economic zone natin. Alam ko po, meron po sa aming mga kababayan na sa tingin kaya po natin ang China. Tayo lang, wala nang iba. Pero sa totoo lang, mga kababayan na nakikinig po na yon, kung masyado naging agresibo ang China sa atin, sa pananaw ko, kung magkaroon po ng conventional warfare, patagal na pong 3 araw ang mga maiiwan sa ating mga conventional equipment and forces. And then we will have to go into a guerrilla warfare. And we cannot do it alone. Hindi po natin kayang gawin ito na mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng ating mga kaalyado, whether we like it or not. And we are I personally, in my opinion, welcome the fact that the United States of America, in every discussion and in every fora, has said that they will stand by the Philippines kung meron pong mangyayari. At hindi lamang yun, marami na pong sumasang-ayon sa atin at tumutulong sa atin. Yung Australia, Japan, South Korea ay nagsalita na po. European Union, nagsalita na po, natutulong po sila. Hindi lamang sa pagbibigay po ng mga ekwipo para sa pandirigma, pero pati economic assistance. Kasi alam po nila na pwede po tayong hostage na isang bansa pagdating sa economic agenda. Kaya pagdating po ng European Union President, sinabi niya sa amin, good news, binuksan na po nila at in-extend na po nila yung tinatawag na GSP Plus, kung saan yung goods and mga goods and products natin ay magiging welcome muli sa European Union. But they want to take it even a step further into a free trade agreement. Nung isang araw, kakapirma lang ng ating Pangulo ng South Korean Free Trade Agreement. That's good news. Kasi gusto din makabigay po ng tulong sa ekonomiya ang South Korea at ating mga kapitbahay. Kaya let's welcome that. And this position now of China, Mr. Chairman, on the 10-dash line, ako'y natuwa. Di po ako nagalit, ako'y natuwa. Dahil marami po nagalit. Marami na po nagalit sa ating kapitbahay sa Norte. Dahil pati sinakop nila ang India, teritoryo ng India, na never before po sila nagkondena sa nangyayari dito sa West Philippine Sea. So yan mga ka-review natin, no? Tama po si Senator Mig Zubiri, no? So yan, alin po bang opinion ang mas logical, mga ka-review natin? Yung opinion po ni Senator Mig Zubiri na kailangan natin makipag tulungan or kailangan natin ng tulong ng ating mga kaibigang bansa. Or dito po sa opinion ni versus naman po dito sa opinion, no, ni Senator Robin Padilla na kaya ng Pilipinas, no, na makipag laban dito sa China. O yan. Which is na wala naman po siyang pinapakitang ebidensya na kaya talaga natin. Ang sinasabi niya lang ni Senator Robin Padilla reservist sila ni Senator Bato, no? Mangyari man kung magkaroon ng gera doon sa West Philippine Sea, iisa daw sila, no, sa pupunta at sasama. At kasi nga po inaantay lang nilang tawagin daw sila ng DND, no, mga karibin natin, para isabak daw doon, no, sa West Philippine Sea. Which is na yan po yung logic niya, mga ka-review. Dito naman po kay Senator Zubiri, mga ka-review, ang sinasabi naman ng Senator Zubiri, 3 araw lang, no, tatagal yung ating arsenal, mga ka-review, yung ating mga kagamitan pangdigma.
baka 3 araw lang tumagal kung makikipaglaban tayo sa China. At pagkatapos niyan, guerrilla warfare na daw. Di ba mga karibin, narinig niyo? Ibig sabihin, man to man na mga tao na po ang maglalabanan. No? So yan, saang logic kayo papanig? No? Tinatanong din kanina kung ito daw si Senator Robin Padilla, mga karibin natin, talagang pro-China ba? Ano po ba sa palagay ninyo? Tinatanong pa ba yan? Halata naman sa, di ba? Halata naman sa kanyang mga sinasabi. O, di ba mga karibin natin? Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang yung reaksyon sa naging balitang ito? Nako, talagang patindi na ng patindi itong sa China, no? Yan. I-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga reaksyon para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman sa balitang ito, no? Subiri at Padilla. Sino yung may mas magandang opinion? Yan mga karibin natin. Comment lang po sa baba. Yan mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin, no? At huwag din kalimutan i-subscribe sa News Files mga karibin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Hindi na po natin tapusin para mapanood nyo po doon sa kanyang channel. No, mga karibin natin, maraming salamat po.